Sir Boy Garcia, ladies and gentlemen. Magandang hapon po sa inyo lahat. House. Okay, kumusta po kayo, sir? Ayos lang, matagal din akong nawala sa industriya, pero tuloy-tuloy pa rin naman yung pagtitraining ko. Ito kasi yung hanap buhay ko eh. Yes. Ang passion ko talaga yung martial arts. Talaga. Simula noon. Paano po kayo napasok sa movie noon, sir? Actually, may laban ako sa meron akong laban sa Rizal Memorial, yung Philippine-American Friendship Game. Okay. So maraming nanood na mga action stars sa akin. Andun na sila Robin, sila Monsur, si Ron Ricketts. Yun, unang movie ko nga yun na kinuha ko ni Ronnie bilang contributor doon sa pelikula niya. Hindi ko lang matandaan kung anong title pa. Tapos hanggang sa sunod-sunod na yung mga project, kinukuha ko ni Robin Padilla, Lito Lapid. So hanggang sa dumami na yung connection, yun, tuloy-tuloy yung most of the time kontrabida. Kontrabida. Most of the time kontrabida. Tapos gumagawa rin nagpa-fight instructor din ako sa mga ibang movies, mga international movies, ganyan. Yun, malaki ang advantage kapag martial artist ka, papasok ka sa industriya ng pelikula, lalo na kung action. Madali mong matutunan yung mga tinuturo ng... Lalo na sa routine. Oo, lalo na sa routine. Madali mong matutunan yung tinuturo ng fight instructor. Minsan, nakakapagbigay ka pa ng idea sa mga fight instructor kung paano yung gagawin ng mas maganda. Kasi mas... kumbaga, yun yung line mo yun yung linya mo kaya kung ginawan ka ng routine, mas mapapaganda mo. Okay. Sir, anong para sa inyo yung pinaka-break nyo na movie? Para sa inyo? Yung first movie nyo ba? Hindi. Yung pelikula namin ni Ronnie Ricketts, yung Batang Lansangan. So parang kaibigan ko siya doon, barkada ko siya doon. Yun yung parang binigay niyang break sa akin na pelikula. Kumusta naman siya si Direk Ronnie bilang katrabaho, boss? Okay naman kasi martial artist din naman si Ronnie Ricketts, pero ang matalik kong kaibigan talaga yung kapatid niya, si Christopher Ricketts. Kasi yun yung tunay na martial artist siya din. Siya talaga yung friend nyo? Oo. Okay. Tapos sabi niya, sama tayo dito sa pelikula ni Utol. Hanggang sa tuwing may project si Ronnie Ricketts, minsan nakapackage kami or ini-insist niya sa mga talaga na dapat kasama kami. Okay. Bali, kaya naman kami kay Christopher Ricketts, sir. Paano kayo nagkakilala? Obviously sa sa martial arts. Si Christopher Ricketts kasi bata pa, martial artist na yun talaga. So kaya kami nagkakilala niya ng personal talaga. Nakalaban ko yung isa sa mga bataan niya, yung Boy Minjola kung tawagin yun. Olympic boxer yun. Competition. Kickboxing ito sa full contact. Bali, nung time na yon, wala pang MMA. 80s kami, nag-MMA na. Nag-start na kami sa MMA. Kaya lang, hindi lang masyadong nakilala kasi kailangan din ng government support, siyempre. Walang pondo. Minsan naman, may pondo, hindi naman nakakarating. Hanggang sa dumating sa point na may projects, utol niya. Ngayon, yung utol ni Ronnie Ricketts, kasi magaling na teacher yan So, in-invite niya ako dun sa gym niya sa Makati, hanggang sa naging parang nagkapalagayan kami ng loob. Okay.
hanggang sa kinuha niya ako doon sa gym niya, nagtuturo din ako ng kickboxing doon. Nagturo na rin kayo doon. Kasi yung bakbakan, ano yun eh, parang brotherhood yan. Iba-ibang klaseng martial arts. Pero isa lang kayo, kagaya ko. Meron kaming ano doon, kung fu instructor, merong boxer, ako yaw yan, tsaka muay thai. So, yung martial arts kasi parang MMA, ini-incorporate namin yung galaw hanggang sa gumanda yung galaw mo. Yung galaw. Okay. Sir, ito nyo naman sa amin. Ano ba nangyari kay Christopher Rodriguez, sir? Oh, Kinasakit niya? actually nagkasakit siya sa US eh. Sa US siya namatay eh. Kasakit pala. Oo, yung gallbladder yata yung kinamatay niya eh. Kaya Matagal na ba yun? Matagal na? Tawag dito. Hindi ko alam kung 6 years ago na o ano. Parang kailan lang din, no? Oo. Kapatid pala. So, mabait na tao yung kapatid ni Ronnie. Sir, ngayon sir, kumusta po kayo? Anong pinagkakabalan nyo ngayon? Ako, meron akong gym sa Pampanga. Tapos, nagtuturo kami ng martial arts, stick fighting at saka blade, knife fighting. So madalas nagko-conduct rin kami ng seminar abroad, gaya sa US, sa Canada, mga 1-2 linggo. Tapos may mga umuwi rin dito, tapos mga nag-join sa Balikatan, nagpapaturo sa amin ng stick fighting. Kasi alam mo ba yung stick fighting or yung blade fighting, kung aware lang tayo, no? Pumapangalawa na ngayon sa MMA. Baka next 10 years ang sikat na martial arts na sa US, Filipino martial arts na. Kasi sa US saka sa Europe, Japan, marami ang naglalaro ng stick fighting. Sikat na sa Amerika yung tinatawag nilang Kali o Eskrima. Sikat na. Kaya karamihan ng mga instructors sila mga Pilipino. So isa na ako doon sa mga instructors. Okay. Kaya pala. So good luck po sir. Sir, papunta po tayo ng ngayon ng Batangas kay Sir Telly, birthday niya, batiin niyo naman po. Parin Telly, happy birthday. Sana ang wish ko sa iyo, umaba pa yung buhay mo and good health. Bali, enjoy mo lang pare. Happy birthday pare. Marami rin kayong pinagsamahan matagal din kami nagsama ni Parin Telly. Okay, maraming salamat. Maraming salamat po. Pare, may sabi ng konting part si Parin Boy eh. Bagong fight na ba? Bilang parunong yun. Nakakasipa na, Pwede na, Pwede na, Sabay. Nakakasipa na. Iba. Dati talagang bagay eh. Batalo namin ang run ng araw yan. Ganun talaga, wala mga Ang layo sa amin sa routine yan. Ako po. Nakalabon mo lang si Boy Santa Maria. Di ba pare? Yung baka, Puta, bigat nun. At saka araw pare, pagka marunong kang mag-routine, tsaka magaling kang mag-routine, magaling kang tumangka. Okay ka na. Pero pagka hindi ka marunong ka, puta ka na. At saka yung mga bida. Noong araw. Kasi pakikita mo nyo yung biro mo tsaka yung jerk mo. May mga paborito sila, ganun, no? Oo. Sila parang sinasukala. Bata. Rodriguez. Paborito na si Regiar, nakalabutan, pinagpunto kami ni Boy Santa Maria. Nakalabutan, patay kami pareho eh. Ano movie yun? Batalasangan. Madaling mamatay. Boy pa yun mo. Akala mo, magaling ako eh. Kalimutan mag-subscribe. Paalam.